Magandang araw po mga kawangis ko kung saan man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson, sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung Kinside. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, please lang isubscribe nyo naman ang aking channel at i-like din ang aking mga videos. Alam niyo mga kawangis ko ngayon, kasi nga nagagalit na yung mga taga Davao City po. Kasi nga inaangkin po ni Marcos Jr. yung bridges diyan na pinagawa ng sa coastal area diyan sa Davao City, which is sabi ng taga Davao, yan po ang pondo na binigay po ng Chinese government ay 3.1 billion o 3.2 billion pesos para ipagawa po dyan sa Davao City. Yan po ay isang regalo po kay dating Pangulong Duterte. Yan po ang master plan po ay natapos ngayong 2022 at inayos po yung mga kalsada dyan at mga daanan pati mga right of way parang inabot hanggang sa new election kay Marcos Jr. sa 2022 at nasimulan niya tayo is 2023. Pero lahat po ng budget dyan, yan po ay regalo, walang inutang na budget. Ang Pilipinas, yan po ay bigay lang ng Chinese government. Pero ngayon sumama yung ang loob ng sumasama ang loob ng mga taga Davao City kasi halos inaangkinan na ni Marcos Jr. na sa kanya daw yung proyekto niya. Parang kahit nga pagpapunta diyan ng pagpupunta ng mga Chinese ng taga-embassy, wala siyang in-invite para mag-inspection diyan. Ito panoorin po natin yung salita po ngayon yan ni BBM, yung kanyang litanya ni BBM. Panoorin po natin. Tayo sa bridge, nakakatapos. It is a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. So tuloy tapos na lahat ito all the way. Kaya't ito ay nagsimula, na-approve ito noong July ng 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 kasi mga approval. At ngayon ay tapos na. Kaya't natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. So nakatapos na tayo yung... O di ba? Nakita niyo na yung version ni Marcos Jr. Parang inaangkin niya na talaga yung bridge na yan, which is hindi naman siya nagbigay ng pundo, hindi naman siya nagbigay ng master plan. Pero ngayon parang sinasabi niya, parang sa kanya na yan. Ito po yung salita ng mga taga Davao City, which is nagagalit sila sa parang masamang loob nila na bakit daw inaangkin yung proyekto na yan ni Marcos Jr., which is hindi naman galing sa gobyerno yung pera. Kung saan nandyan po pala ngayong araw ang Presidente Bongbong Marcos, mainit po ang ulo ng mga taga Davao. Bakit po, Konsehal? Ano pong nangyari? Alam mo kasi, yung napanood natin yung interview niya, yung kanina may interview na lumabas sa kanya kanina na sinasabi niya na parang kanila daw yung project na yon. No, yung nga, doon na medyo sumama ang loob ng mga taga Davao because alam naman talaga ng mga taga Davao na ang pasimuno talaga ng project na yan ay no less than the former President Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, matagal na yan na dream ng ating dating Pangulo, Tatay Digong, na magkaroon ng coastal road. During pa yan sa namiging mayor pa yan siya.
O, di ba? Nakita niyo yung ano, yung mensahe ng mga taga ano, yung mga taga Davao. Ang nagsimula at ang nagsimula ay si Digong. Dire-diretso hanggang sa may Arcastillo. At nalaman natin sa mga plano before, supposedly connected yan sana sa Samal Bridge. Ang problema lang, hindi nila ma-connect. So, dadaan pa ng Arcastillo, doon aakyat. So, ang mangyayari, kailangan natin ng tulay. Diyan na nga yung Bukana, pati yung doon sa may Santa Ana Wharf. Yung Bukana na tulay na yan, kung di ako nagkakamali, nasa media pa ako noon. Ito lang, just to set the record straight, ano? Hindi naman natin tawag nito, talagang hindi man tayo nagsisinungaling dito. Sinasabi lang natin ang katotohanan para lang malaman din ng taong bayan. Kung di ako nagkakamali, 2020 ito eh. Hindi pa ako konsehal noon, nasa media pa ako noon. Napag-uusapan ito kasi ginagawa na yung coastal road at that time. So, ito na, kailangan ng parang i-connect yung coastal road doon sa Bukana area. So, if I'm not mistaken, mga around December yun or mga 2020 yun siya. Yung Chinese embassy, hindi ako Chinese embassy together with the DPWH, parang nagkaroon ng agreement, no? Parang binigyan ng grant, kung nagkakamali. Grant ito eh, hindi naman ito pautang. Parang pagkaalam ko correct me if I'm wrong, parang binigyan ng Chinese government, binigay yan ng Chinese government sa Davao City sa panahon ni Tatay Digong para gawin yung tulay na yan. No, kaya nga tuwang-tuwa tayo dahil sa wakas magkakaroon na tayo ng tulay diyan sa may Bukana at malaking alibyo yan, no, sa takbo ng trapiko sa Davao City. Ang medyo kinasasama lang ng loob natin is hindi man lang na-mention, no. Ang sinasabi kasi niyang legasiya, part of the legacy is it should be part of the legacy of the former president, not of his legacy. With due respect to the president, hindi naman talaga kanya yan. No, hindi naman talaga, nagkaroon lang, ginawa lang yan, panahon ng kanyang administration maybe, but it doesn't mean that he was the one who started it. He was not the one who started the ball rolling, kung baga, so to speak. So, hindi talaga siya kanya. Well, siya ang presidente ngayon, pwede niyang sabihin na sila ang nag-implement o sa panahon nila ginawa yan, pero to be honest, to the people, at sa alam naman siguro din niya yan, na talagang tulong yan ng China, government ng China, sa Davao City, panahon ni Tatay Digong as president. Ang nakakapagtaka lang, MJ at Admar, wala akong nakita kanina, hinahanap ko ang mga kinatawa ng Chinese Embassy kanina doon sa sinasabing inspeksyon. Kasi kung talagang binibigyan niya ng yung tawag nito weight, no, ang proyekto na yan, the proponents should be acknowledged, no. Kasali diyan ang government ng China eh, sila nagbigay niyan eh. Sila ang tumulong sa atin yan. So nagtataka kami kanina, bakit wala ring kinatawan ang Chinese Embassy doon? Parang bigay respeto lang sana, no, doon sa tumulong. Actually, sa pagbigay yan ng Chinese government, pera ng China yan. Sa pagkakaalam ko correct me if I'm wrong, no? So, yun ang sentimento ng mga kababayan. Hindi lang ako, sa mga comment, ang iba, masama tayo loob, iba mga medyo masasakit pang sinasabi nila tungkol dun sa interview, no, with the president. So, yun lang akin, MJ, na we just like to inform the public that it was the who started that. And nabuo yan noon. Nabuo yan. I think, kung di ako kakamali, ang around... Tignan nyo. Diba kita nyo naman yung plug ng China at yung Pilipinas. So, obvious na yan na ibigay talaga kay Pangulong Duterte yung budget na 3.2 billion o 3.1 billion pesos na yan na budget. Unang-una, si Marcos Jr. ay galit sa mga Chinese. Tingnan mo, nag-inspection sila dyan, hindi raw tinawag yung hindi sila nagdala ng mga taga-China dyan, ng mga Chinese na para magpasalamat lang dyan sa nasimulan ng Ayan
Tapusin po natin. $60 million, no? Yung ano na yan, yung project na yan, worth ng project na yan. MJ. Opo, 3.2 billion, sir, pesos ang In pesos. Opo, budget. In pesos. Oo. At ginawa at no cost to the Philippine government, grant Exactly. or gift o regalo, no, ng Tama ka ng dyan. China. Oh, tama yun. Regalo yun. Regalo. Opo, and not from a loan. So, walang repayment, wala ring interest, at hindi rin siya nakakadagdag sa national debt. Konsehal. Exactly. Apo. Kaya nga dun sumamahalo natin kasi bigay yun sa atin. Bigay sa mga tiga Davao. Okay naman ang presidente mag-inspection siya, pero naman kahit papano, with due respect to the former president na pinakulong nila, dapat sana sabihin, actually, this is a legacy of the former president. Pero masakit siguro, hindi niya masabi siguro yun. Siyempre, politically, baka hindi niya talaga sa Bisaya pa, hindi niya malitok, hindi niya masabi yung mga words na yun. Pero alam, president knows that hindi sa kanya yan, kay Tatay Digong yan, at nabuo yan, at napirmahan yan, agreed upon yan during the time of the incumbency of the former President Tatay Digong. And as you said nga, and confirm talaga, it's really a grant. Bigay yan. Kaya nga kanina, I was expecting that nandun ang kinatawa ng Chinese embassy. No, but unfortunately, wala talaga ako nakita. Wala ako nakitang mga members. So ayan ang mga kawangis ko, di ba? Clear na clear sa sinabi ng taga Davao City na isang konsehal yan na ang proyekto na yan ay sa pagsisikap ni Pangulong Duterte at pagbibigay ng gift o regalo ng Chinese sa kanila para sa pagpapagawa ng bridges dyan sa coastal area. Ang budget na yan ay hindi kinuha sa budget ng Pilipinas at hindi binabayar niyan dahil regalo yan. Dapat mayroon namang delikadisa si Marcos Jr. na sabihin nila na yung sa pagpupursige ni Pangulong Duterte kaya nagkaroon dyan ng budget. Huwag niyang kunin yung credit sa kanya. Dahil unang-una, hindi naman maka-China si Marcos Jr. Yan po ay pera ng Chinese government na binigay kay Pangulong Duterte. Kaya huwag niyang i-credit ang lahat ng mga bagay dyan sa coastal bridges dyan sa Davao at sasabihin ay proyekto niya yan. Wala siyang proyekto sa totoo lang. Yung galing talaga siya na pinaghirapan niya, siya naghanap ng pera, siya naghanap ng budget para ipatayo. Wala pong ganun si Marcos Jr. Dapat sabihin niya na lang na yung mga naiwang mga proyekto ay ipinagpatuloy niya dahil sa pamumuno kung sino pong dating pamumuno ng dating Pangulong Duterte at sa bigay ng Chinese government. Dapat kumuha din siya dyan ng mga Chinese para kasama niya sa pag-inspection dyan. So sa ngayon yan muna ng mga update ating mga kawangis. Ngayon sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please subscribe my channel, like sa mga videos, and bye-bye muna sa ngayon and masalam.